Isang brilyanteng singsing, isang malupit na bulyaw, at isang pamilyang gumuho sa gitna ng karangyaan. Magnanakaw ka, Valeriana, wala kang utang na loob. Ang sigaw ni Vashtin ay tila latay sa puso ng isang tapat na yaya. Ngunit sa dilim, may isang pares ng matang nakamasid. Si Vaughn, ang batang nakakaalam ng bawat kilos, bawat lihim, at bawat kasinungalingan. Sino ang tunay na halimaw sa loob ng mansyong ito? Saan hahantong ang isang batang pilit na pinatanda ng sakit, makinig, at dami ng bawat patak ng luha sa likod ng mga ginto? Huwag mong dungisan ang anak ko ng marumi mong mga kamay, Valeriana. Isang katulong ka lang, tandaan mo yan. Hindi ka kailanman magiging kapantay namin. Ang bulyaw na yon ni Vashtin Santillan ay mas masakit pa sa isang pisikal na sampal. Dumagundong ang kanyang tinig sa loob ng napakalawak na silid, sapat na upang maging sanhi ng panginginig ng mga kristal na dekorasyon sa paligid. Ang bawat salita ay tila may lason, bumabaon sa kaluluwa ng taong pinatutungkulan nito. Sa gitna ng marangyang silid na yon, sa makitid na espasyo sa pagitan ng kama at ng pintuan, ay nakaluhod si Valeriana. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang mga daliri ay kasalukuyang nakabaon sa malamig at basang tela ng isang basahan. Kanina pa siya doon, matiyagang nililinis ang bawat bakas ng suka ng batang si Vea sa mamahaling carpet. Habang ang bata ay mahimbing na natutulog dahil sa taas ng lagnat, si Valeriana ang nagpuyat, nagbantay, at naglinis ng dumi na ayaw man lamang sulyapan ng sariling ina nito. Galing si Vashtin sa isang marangyang pagtitipon sa alabang. Ang kanyang suot na gown ay kumikinang sa ilalim ng ilaw at ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng gamot sa silid. Sa halip na mag-alala sa kalagayan ng anak, ang tanging nakita niya ay ang kadumihan ng babaeng nag-aalaga rito. Ramdam ni Valeriana ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang may malaking bato na nakadagan sa kanyang lalamunan, kaya't kahit nais niyang ipaliwanag na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, walang lumalabas na tinig. Ang kanyang mga kamay, na noon ay nanginginig na sa pagod at puyat, ay lalong nawalan ng lakas. Isang mainit na likido ang gumuhit sa kanyang pisngi. Isang luhang pilit niyang itinago sa pamamagitan ng pagyuko ng lalong mababa. Ang bawat patak ng luha ay humahalo sa tubig, sa timba, tahimik at hindi napapansin, tulad ng kanyang mga sakripisyo. Sa dilim ng pasilyo, malapit sa bahagyang nakabukas na pinto, may isang pares ng matang nakamasid, si Vaughn. Ang 9 na taong gulang na batang lalaki ay nakatayo roon, tahimik na parang isang estatwa. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatala ng bawat detalye. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano dahan-dahang dumaan ang takong ng sapatos ng kanyang ina sa gilid ng daliri ni Valeriana, na tila ba sinasadya itong saktan. Napansin ni Vaughn ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Ang kanyang ina, na kanina pa nagsisigaw tungkol sa kalinisan, ay may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang halong kaba at pagkamuhi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag at may isang mabilis na sulyap siyang ipinukol sa jewelry box na nasa ibabaw ng vanity table. Tumayo ka na riyan. Umalis ka sa paningin ko bago ko pa makalimutang tao ka rin. Muling hiyaw ni Vashtin. Tumayo si Valeriana ng may panginginig. Ang kanyang tuhod ay namamanhid na sa tagal ng pagkakaluhod sa matigas na sahig. Habang dahan-dahan siyang naglalakad palabas, bitbit ang timba at basahan, hindi niya magawang tumingin ng diretsyo. Ang kanyang puso ay parang isang basong kristal na nahulog at nagkadurog-durog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sakit na marinig mula sa taong pinaglilingkuran niya nang tapat ang mga salitang humahamak sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man makalayo si Valeriana, biglang narinig ang isang matinis na tili mula sa loob ng silid. Isang tili na puno ng pagkukunwari at nakakabinging drama. Ang singsing ko!
Nawawala ang diamond ring ko. Virelzo, halika rito. Ninakawan tayo. Napatigil si Valeriana sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila tumigil sa pag-ikot. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang ang mga yabag ng kanyang amo na si Virelzo ay papalapit na sa pasilyo. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Sa pintuan, nakita ni Von ang kanyang ina na nakaturo kay Valeriana. Habang ang kabilang kamay nito ay nakahawak sa dibdib, umaarte na tila hihimatayin. Sa sandaling iyon, isang tanong ang naglaro sa isipan ng bata. Isang tanong na may kasamang pait na hindi nararapat sa kanyang edad. Bakit ang taong naglilinis ng dumi ang laging napagbibintangang madumi, habang ang mga taong may suot na brilyante ang siyang nagkakalat ng putik sa buhay ng iba? Nanatiling nakatayo si Valeriana, mag-isa sa gitna ng liwanag at dilim, habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Hindi bilang isang tagapagligtas ng may sakit na bata, kundi bilang isang kriminal sa sarili niyang tahanan. Ilabas mo ang lahat ng gamit mo, Valeriana. Huwag mo nang hintayin na ang mga pulis pa ang gumawa nito sa harap ng mga bata. Ang boses ni Virelzo ay hindi kasing talim ng kay Bashtin. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na tipak ng yelo na dumadagan sa dibdib ni Valeriana. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng sala. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus, habang ang kanyang mukha ay kababakasan ng matinding pagkadismaya. Sa tabi niya, si Bashtin ay tila isang reynang nagniningning sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat galaw ng kanilang katulong. Dahan-dahang binuksan ni Valeriana ang kanyang lumang bag na gawa sa dekolor na tela. Ang tanging bag na dala niya mula pa noong lumuwas siya mula sa probinsya. Sa bawat pagbunot niya ng kanyang mga personal na gamit, tila unti-unting hinuhubaran ang kanyang dangal sa harap ng lahat. Isang kupas na pitaka, isang maliit na suklay, isang rosaryo na puti na ang mga butil dahil sa katandaan, at isang maliit, gusot-gusot na balat ng candy. Nang makita ni Von ang balat ng kending yon mula sa itaas ng hagdanan, nakaramdam siya ng tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Naalala niya, iyon ang kending ibinigay ni Valeriana sa kanya noong nakaraang linggo nang umiyak siya dahil sa takot sa dilim. Itinago iyon ng yaya, hindi bilang basura, kundi bilang alaala ng isang sandaling siya ang naging sandigan ng bata. Iyan lang ba? Sigurado ka bang wala kang itinatago sa ilalim ng mga luma mong damit? Ang bulyaw ni Bashtin, habang dinuduro-duro ang mga damit na maayos na nakatiklop sa loob ng bag. Sa isang biglang galaw, sinipa ng babae ang bag ni Valeriana, dahilan upang magkalat ang mga gamit nito sa makintab na sahig ng mansyon. Walang brilyante, walang singsing na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ngunit para kay Bashtin, hindi sapat ang kawalan ng ebidensya upang tumigil siya. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ni Valeriana ay mas nakabibingi kaysa sa anumang pagsigaw. Nakatitig lang siya sa kanyang mga gamit na nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag. Ang kanyang buong katawan ay tila unti-unting nanunuyo sa tindi ng kahihiyang tinatamasa. Ang pakiramdam ng isang taong tapat na pinagtaksila ng mga taong itinuring niyang pamilya ay isang uri ng lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kalooban. Nagmamasid si Von mula sa anino ng pasilyo. Ang kanyang isipan, na tila isang mabilis na computer, ay nagsimulang mag-analisa. Nakita niya ang bawat maliit na detalye. Nakita niya ang panginginig ng kanang kamay ng kanyang ina. Isang senyalis ng kaba na pilit nitong itinatago sa pamamagitan ng galit. Nakita rin niya ang paraan ng paghinga ni Bashtin, mabilis, mababaw, at hindi natural para sa isang taong biktima ng pagnanakaw. Nang dumaan ang mga pulis upang dalhin si Valeriana sa silid-imbakan para sa interogasyon, napansin ni Von ang kanyang ina na mabilis na naglakad patungo sa kusina. Sinundan niya ito ng walang ingay
Ang kanyang mga hakbang ay tila mga yabag ng isang pusa sa gabi. Nakita niya si Bashtin na mabilis na may itinapon sa basurahan sa ilalim ng lababo. Isang maliit na piraso ng papel na punit-punit. Pagkaalis ng kanyang ina, dahan-dahang lumapit ang bata. Inabot niya ang basurahan, binaliwala ang dumi, at kinuha ang mga piraso ng papel. Sa loob ng kanyang silid, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, maingat na pinagdugtong-dugtong ni Vaughn ang mga punit na bahagi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang nabubuo ang mga salita. Hindi iyon resibo ng singsing. Isa itong final notice mula sa isang bangko. Isang babala tungkol sa isang napakalaking utang na hindi nababayaran. Napahawak si Vaughn sa kanyang noo. Ang lamig ng aircon sa loob ng kanyang kwarto ay tila hindi sapat upang palamigin ang kanyang isipan na nag-aapoy sa katotohanang natuklasan. Bakit itatapon ng kanyang ina ang ganitong dokumento sa gitna ng kaguluhan tungkol sa nawawalang singsing? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ng bata. Isang ngiting hindi para sa isang 9 na taong gulang. Naintindihan na niya, ang singsing ay hindi nanakaw. Ang singsing ay isang sakripisyo para sa isang kasalanang hindi kayang aminin ng kanyang ina. Ngunit paano niya sasabihin sa kanyang ama ang katotohanan kung ang tanging ebidensya niya ay mga punit na papel at ang kanyang sariling mga obserbasyon? At paano si Valeriana, na ngayon ay nakakulong sa madilim na kwarto, umiiyak at nagdarasal sa ilalim ng bigat ng isang kasalanang hindi niya kailanman nagawa? Sa labas, narinig ni Vaughn ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong, na tila ba nakikiramay sa bawat luhang dumadaloy sa mukha ni Valeriana sa ibaba. Ang gabi ay mahaba pa, at ang mga lihim ng mansyon ng mga santilan ay nagsisimula pa lamang lumabas mula sa dilim. Sapat na kaya ang talino ng isang bata upang tapatan ang kasamaan ng isang matanda na handang isakripisyo ang lahat para lamang sa sariling kapakanan? Hindi mo sila anak, Valeriana. Isang utusan ka lang na binabayaran para maglinis ng kalat namin. Huwag mong isipin na ang pagliligtas mo sa kanila noon ay sapat na para ituring kang kapamilya. Ang mga salitang iyon ni Bashtin na binitiwang tila mga matatalim na balisong noong nakaraang taon ay muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Valeriana habang siya ay nakaupo sa malamig na semento ng bodega. Ang dilim sa loob ng maliit na silid ay tila sumasakal sa kanya, ngunit ang mas masakit ay ang lamig na nagmumula sa kawalan ng tiwala ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Niyakap ni Valeriana ang kanyang sariling mga tuhod. Sa gitna ng katahimikan, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang mainit na hapon. 7 taon na ang nakalilipas. Noon ay 3 taon pa lamang si Bea. Habang si Bashtin ay abala sa pakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan sa gilid ng malaking swimming pool, hindi nito napansin ang paglapit ng paslit sa malalim na bahagi ng tubig. Isang mabilis na pagkadulas, isang tahimik na paglubog, at ang mundo ay tila huminto. Walang nakakita, maliban kay Valeriana. Hindi marunong lumangoy si Valeriana, ngunit sa sandaling iyon, hindi siya nag-atubili. Tumalon siya sa asul na tubig. Binaliwala ang bigat ng kanyang uniforme at ang paninikip ng kanyang sariling baga habang lumulubog siya sa ilalim. Ang tanging nasa isip niya ay ang maliliit na kamay ni Bea na pilit na kumakawag. Nang maiahon niya ang bata, si Valeriana ay halos wala ng malay, habang si Bashtin ay tumatakbo palapit, hindi upang magpasalamat, kundi upang hablutin ang anak at sigawan si Valeriana dahil sa pagpapabaya. Mula noon, ang pasasalamat ay naging pagkamuhi. Tuwing makikita ni Bashtin ang pagyakap ng kanyang mga anak kay Valeriana, tuwing mas pipiliin ni Bea na sa bisig ng yaya matulog kaysa sa kanya, ay tila isang sugat na binubudburan ng asin ang kanyang ego. Ang utang na loob na dapat ay nagbuklod sa kanila ay naging tanikala ng selos na dahan-dahang sumasakal sa pagkatao ni Bashtin. Sa kasalukuyan, narinig ni Valeriana ang tunog ng pagpihit ng kandado. Ang liwanag mula sa labas
ay pansamantalang nagpairita sa kanyang mga mata. Sa pintuan ay nakatayo si Virelso. "Valeriana!" Mahinang tawag ng lalaki. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung kailangan mo ng pera para sa pamilya mo sa probinsya, bakit hindi ka lumapit sa akin? Bakit kailangang sa ganitong paraan?" Tumingala si Valeriana. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang hindi na maubos-ubos. "Sir Virelso, 7 taon ko na pong pinapanood ang paglaki ng mga anak niyo. Mas kilala ko po ang bawat nunal at bawat takot nila kaysa sa sarili ko. Sa tingin niyo po ba, magagawa ko silang nakawan? Ang katapatan ko po ay hindi nabibili ng anumang brilyante." Napahawak si Virelso sa kanyang batok, isang kilos na nagpapakita ng matinding kalituhan. Sa isang panig ay ang kanyang asawa na sumusumpa sa pangalan ng Diyos na nawawala ang alahas, at sa kabilang panig ay ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanyang anak. Ang mist of distrust ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa buong mansyon. Hindi nila alam, sa labas ng bodega, nakasandal si Vaughn sa pader. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakuyom. Naaalala niya ang bawat detalye ng gabing iyon, ang paraan ng paghinga ng kanyang ama, ang bawat peking luha ng kanyang ina, at ang katotohanang nakatago sa ilalim ng lila nilang carpet. May isang lihim na hindi pa nasasabi si Vaughn. Noong hapong iyon, bago ang pagtitipon, nakita niya ang kanyang ina na may kausap na isang lalaki sa likod ng hardin. Isang lalaking may suot na itim na jacket at may hawak na isang maliit na sobre. Isang piraso ng alaala na tila isang puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. "Daddy," mahinang bulong ni Vaughn sa kanyang sarili habang pinapanood ang pag-alis ng ama mula sa bodega. "Maling tao ang kinakausap mo." Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang nawawalang singsing, kundi ang unti-unting pagguho ng tiwala ni Virelso sa kanyang sariling asawa. Isang simpleng tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Bakit hindi magawang tingnan ni Bashtin ang mga mata ni Valeriana ng diretso kanina? Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila lalong bumigat. Ang bawat hakbang ni Virelso patungo sa kanilang silid ay tila isang hakbang palayo sa kapayapaan. At sa loob ng bodega, muling bumalik ang kadiliman para kay Valeriana. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang uri ng panalangin na tanging ang langit lamang ang nakakaalam. Bakit ang pag-ibig na walang kapalit ay laging kailangang dumaan sa apoy ng pagsubok habang ang kasinungalingan ay nagpapakasasa sa lambot ng sutla? Maniwala ka sa akin, Virelso. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ni Valeriana ang mga bata para makuha ang loob natin habang dahan-dahan niyang nilulimas ang lahat ng pinaghirapan natin. Akala mo ba ay tapat siya? Ang totoo, matagal na siyang nagtatanim ng galit dahil alam niyang hinding-hindi siya magiging bahagi ng pamilyang ito. Ang tinig ni Bashtin ay tila isang malambot na sutla na dahan-dahang pumupulupot sa liig ng kanyang asawa. Nakaupo sila sa loob ng kanilang malawak na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng lungsod ng alabang na sumasalamin sa malalaking bintanang salamin. Hawak ni Bashtin ang isang panyo. Dahan-dahang dinadampian ang kanyang mga matang, wala namang luha, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa braso ni Virelso. "Pero Bashtin, 7 taon na siya sa atin. Iniligtas niya si Bea noon." Mahinang sagot ni Virelso. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kalituhan. "Iyon na nga ang masama, darling. Ginamit niya ang insidenteng yon para pakiramdaman nating may utang na loob tayo sa kanya. Isang matalinong taktika para hindi tayo maghinala sa kanyang mga nakaw na galaw. Ngayon, pati ang mga bata, parang nilalayo niya sa akin. Nakita mo ba kung paano ako tingnan ni Vaughn kanina? Parang hindi ako ang ina niya. Iyan ang ginagawa ni Valeriana. Nilalason niya ang isipan ng mga anak natin.
Sa labas ng silid, sa dilim ng pasilyo, nakasandal si Von sa malamig na pader. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa kilabot na hatid ng husay ng kanyang ina sa paghabi ng mga kasinungalingan. Sa murang edad na siyam, nauunawaan na ni Vaughn ang konsepto ng gaslighting, ang paraan ng kanyang ina upang baluktutin ang katotohanan hanggang sa magduda ang kanyang ama sa sarili nitong mga mata. Nang marinig ni Vaughn ang yabag ng kanyang ama na papalapit sa pinto, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking statwang ginto sa dulo ng pasilyo. Lumabas si Virelzo, ang balikat ay bagsak at dumiretso sa silid ni Vea upang tingnan ang natutulog na bata. Naiwang mag-isa si Vashtin sa loob ng silid. Doon, sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang maskara ng isang biktima at nagdadalamhating asawa ay biglang nahulog, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa ilalim ng unan at mabilis na naglakad patungo sa balkonahe. Sumunod si Vaughn. Dahan-dahan, tinitiyak na ang bawat hakbang niya ay walang nalilikhang tunog sa ibabaw ng makapal na carpet. Sumilip siya mula sa gilid ng kurtina. "Hello, sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong tatawagan sa bahay." Ang pabulong ngunit mabalasik na tinig ni Vashtin. "Magbabayad ako. Konting panahon na lang. May paraan na ako." Oo, ang singsing. Nakaayos na ang lahat. Sa oras na makuha ko ang pera mula sa insurance at maibenta ang iba pang piraso, mababayaran ko na ang kalahati ng utang ko sa'yo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsasalita tungkol sa nangyari sa kasino noong nakaraang buwan. Ang bawat salitang binitawan ni Vashtin ay tila isang malakas na pagsabog sa isipan ni Vaughn. Ang piraso ng puzzle na nakuha niya kanina, ang final notice mula sa bangko, ay sa wakas ay nagkaroon na ng malinaw na larawan. Ang kanyang ina ay hindi nawalan ng singsing. Ang kanyang ina ay isang manunugal na nalulunod sa utang, at si Valeriana ang gagamitin niyang sakripisyo upang takpan ang kanyang mga kasalanan. Nararamdaman ni Vaughn ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang galit at sakit ay naghahalo sa kanyang dibdib, na tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo kay Valeriana at sabihing alam na niya ang lahat, ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang tinig laban sa kapangyarihan ng kanyang ina. Bago pumasok muli si Vashtin sa loob, narinig ni Vaughn ang isang mahinang kaluskos mula sa ibaba ng hagdanan. Isang anino ang mabilis na gumalaw sa kadiliman ng sala. Sino ang isa pang nagmamasid sa loob ng bahay na ito? At ano ang gagawin ni Vashtin kung malaman niyang ang kanyang sariling anak ang pinakamalaking banta sa kanyang mga plano? Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ni Vaughn ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso, na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat sandali bago tuluyang gumuho ang lahat. Sa loob ng madilim at masikip na bodega, ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na pilit na sumisilip sa pagitan ng mga luma at kinakalawang na rehas ng bintana. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga lumang kahon, mga gamit na hindi na kailangan, at ang amoy ng alikabok na tila sumasakal sa bawat paghinga ni Valeriana. Dito siya itinapon, sa gitna ng mga basurang itinuturing na wala ng silbi. Sa mismong mansyong ibinigay niya ang kanyang kabataan at lakas. Ang lamig ng semento ay tila dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto. Nakayakap siya sa kanyang sarili, pilit na pinipigilan ng panginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng sugat sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa pag-iyak, ang kanyang mga talukap ay mabigat na. Ngunit ang bawat pagpikit niya ay nagdadala sa kanya pabalik sa mukha ni Vea. Ang batang itinuring niyang sariling anak, na ngayon ay may sakit at walang nag-aalaga. Sino ang magpapainom sa kanya ng gamot? Sino ang magbabasa ng kwento
para siya ay makatulog. Ang mga tanong na ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang paratang ng pagnanakaw. Samantala, sa ikalawang palapag ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Vaughn. Nakatayo siya sa tapat ng silid ni Vea. Pinapanood ang kanyang kapatid na tahimik na lumuluha habang nakatitig sa kisame. Walang tunog na lumalabas sa bibig ng bata. Isang senyalis na ang selective mutism nito ay lalong lumala dahil sa takot at pangungulila kay Valeriana. Dahan-dahang pumasok si Vaughn at hinawakan ang kamay ng kapatid. Hush na, Vea. Ibabalik ko si Yaya. I promise. Mahinang bulong niya sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyong hindi pangkaraniwan para sa isang bata. Lumabas si Vaughn ng silid at dumiretso sa kusina. Tinitiyak niya na ang bawat hakbang niya ay tila isang aninong gumagalaw sa dilim. Nakita niya ang mga bantay na nakatalikod, abala sa kanilang mga telepono. Mabilis siyang kumuha ng 2 pirasong tinapay at isang baso ng gatas. Alam niyang hindi pa kumakain si Valeriana mula pa kanina. Ang paglalakad patungo sa bodega ay tila isang walang katapusang paglalakbay. Ang bawat mahinang kaluskos ng hangin tumatama sa mga dahon ng puno sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Nang marating niya ang pinto ng bodega, dahan-dahan niyang inilabas ang susi na kinuha niya sa study room ng kanyang ama. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig, kaya't sandali siyang napatigil at nagmasid sa paligid. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang anyo ni Valeriana na nakasiksik sa sulok. Yaya, pabulong na tawag ni Vaughn. Napaangat ng ulo si Valeriana. Ang kanyang mukha na nababanaaga ng kaunting liwanag ay puno ng gulat at takot. Vaughn, anong ginagawa mo rito? Mapapagalitan ka ng mami mo. Umalis ka na. Please. Hindi nakinig ang bata. Lumapit siya at inilapag ang tinapay at gatas sa harap ng Yaya. Kain ka muna, Yaya. Alam kong wala kang kasalanan. Nakita ko si mami kanina. Alam ko ang tungkol sa mga utang niya. Napatigil si Valeriana. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Ang katotohanan ang isang 9 na taong gulang na bata ang nakakaunawa sa kanyang sitwasyon ay isang uri ng pait na hindi niya maipaliwanag. Inabot ni Vaughn ang kamay ni Valeriana. Ang kanyang maliit na palad ay mainit laban sa nanginginig at malamig na mga daliri ng babae. Naniniwala ako sa iyo, Yaya. Hahanapin ko ang singsing. I will make everything right, sabi ni Vaughn. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanang tanging siya lamang ang nakakakita. Sa sandaling iyon, ang namayani sa pagitan nila. Pinaghatian nila ang isang pirasong tinapay sa gitna ng kadiliman. Ang simpleng pagkaing iyon ay naging mas masarap pa kaysa sa anumang handaan sa mansyon dahil puno ito ng katapatan at pagmamahal. Para kay Valeriana, ang tiwala ng bata ay sapat na upang bigyan siya ng lakas na humarap sa susunod na araw. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Narinig nila ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na papalapit sa bodega. Ang tunog ng mga paa sa tuyong damo sa labas ay tila isang babala ng paparating na panganib. Vaughn, nasaan ka? Ang boses ni Vashtin ay matinis at puno ng paghihinala. Papalapit ng papalapit sa pinto ng bodega. Nanlaki ang mga mata ni Valeriana. Vaughn, tago, bilis! Bago pa makakilos ang bata, ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas na nagpapasok ng isang nakakasilaw na liwanag mula sa flashlight na hawak ni Vashtin. Ang anino ng kanyang ina ay tila isang higanting halimaw na bumabalot sa buong silid. Ano ang gagawin ni Vashtin kapag nakita niyang ang kanyang sariling anak ay kumakampi sa taong pilit niyang sinisira? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang mapanatili ang kanyang mga lihim kahit na ang kapalit nito ay ang kaligayahan ng kanyang sariling dugo at laman? Bitawan mo ang anak ko, Valeriana. Huwag mong dungisan ang pag-aari ko
ng marurumi mong mga kamay. Ang boses ni Vashtin ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag mula sa kanyang hawak na flashlight ay direktang nakatutok sa mukha ni Valeriana, dahilan upang mapapikit ang yaya sa sobrang silaw. Marahas na hinablot ni Vashtin ang braso ni Vaughn, na tila ba inililigtas niya ang bata mula sa isang mabagsik na hayop sa halip na sa taong nag-alaga rito mula sa pagsilang. "Mommy, stop it! Hindi naman ako sinasaktan ni Yaya." Ang sigaw ni Vaughn, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang ina. Ngunit tila bingi si Vashtin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Valeriana na nakasiksik pa rin sa sulok ng bodega. "Vaughn, baby, listen to me. Kinulam ka ba ng babaeng ito? Pinapakain ka ba niya ng kung anong dumi para pumanig ka sa kanya? Magnanakaw siya, Vaughn. Ninakaw niya ang kinabukasan nating lahat." Dinala ni Vashtin ang kanyang anak palabas ng bodega. Binaliwala ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Valeriana. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng pintong bakal at ang mabilis na pagpihit ng susi ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pag-asa ng yaya. Bawat yabag ng sapatos ni Vashtin sa semento patungo sa main house ay punong-puno ng puot. Nang makarating sila sa loob ng mansyon, binitiwan ni Vashtin ang braso ni Vaughn. "Pumunta ka sa kwarto mo. Huwag ka nang lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Maliwanag?" Hindi sumagot si Vaughn. Tumakbo siya patungo sa itaas, ngunit hindi siya pumasok sa kanyang silid. Sa halip, tumayo siya sa madilim na bahagi ng hagdanan. Naghihintay, nagmamasid. Ang kanyang isipan ay tila isang mapang iginuhit sa dilim. Alam niyang may gagawin ng kanyang ina, isang bagay na hindi dapat makita ng iba. Lumipas ang ilang oras. Nang masiguro ni Vashtin na ang lahat ay mahimbing nang natutulog, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Hindi niya suot ang kanyang mga mamahaling sapatos. Nakayapak lang siya upang masiguro ang katahimikan ng bawat hakbang. Ngunit sa likod ng mga anino, si Vaughn ay nakasunod, tila isang munting espiritu na hindi nagpapakita. Dumiretso si Vashtin sa dulo ng pasilyo kung saan nakalagay ang main console ng security cameras ng buong mansyon. Nakita ni Vaughn ang kanyang ina na naglabas ng isang maliit na tela mula sa bulsa ng kanyang suot na roba. Gamit ang telang yon, dahan-dahang pinunasan ni Vashtin ang lens ng camera na nakatutok sa tapat ng kanyang jewelry box. Hindi niya ito sinisira, kundi dahan-dahang pinihit ang anggulo nito patungo sa isang walang kwentang sulok ng silid. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Vaughn ang lahat. Ang dahilan kung bakit walang footage ng pagnanakaw ay dahil ang kanyang ina mismo ang gumawa ng bulag na anggulo bago pa man mangyari ang insidente. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Vashtin. Isang buntong hiningang puno ng relief, ngunit may halong takot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe. Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay nagbigay ng nakatatakot na anyo sa kanyang mukha. Isang mukhang puno ng kasalanan at desperasyon. "Ayos na ang lahat. Bukas na bukas din, kukunin ko ang pera. Siguraduhin mong mawawala na si Valeriana sa landas ko." Bago pa siya makapagsalita, ang bulong ni Vashtin sa sarili, ang kanyang tinig ay tila isang huni ng ahas sa gitna ng gabi. Ngunit sa kanyang pagpihit upang bumalik sa silid, bigla siyang napatigil. Ang mahinang tunog ng isang bumagsak na plorera sa dulo ng hagdanan ay bumasag sa katahimikan. "Sino iyan?" ang tanong ni Vashtin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Mabilis na umatras si Vaughn sa dilim. Pinipigilan ang kanyang paghinga hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Ang tunog ng mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naririnig sa buong pasilyo. Nakita niya ang anino ng kanyang ina na papalapit ng papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang nito sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang babala ng panganib. Muntik na.
1 pulgada na lang at makikita na siya ni Vashtin. Sa gitna ng kaba, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Vaughn. Hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang ina kapag nalaman nitong ang sariling anak ang saksi sa kanyang mga krimen? Ang gabi ay tila lalong dumilim at sa loob ng mansyon ng mga Santillan, ang maskara ng kagandahan ay dahan-dahang natutuklap. Inilalantad ang isang katotohanang mas nakatatakot pa sa anumang bangungot. Vaughn, anak, sabihin mo sa daddy mo ang nakita mo kagabi sa loob ng kwarto ko. Huwag kang matakot. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin mula sa taong nagtaksil sa atin. Ang tinig ni Vashtin ay tila isang malambot na huni, ngunit para kay Vaughn, ito ay tunog ng isang patibong na dahan-dahang sumasara. Nakaupo sila sa mahabang hapagkainan na gawa sa mahogani. Ang bawat plato ay puno ng mamahaling pagkain. Mga pagkaing niluto ng bagong katulong na kinuha ni Vashtin. Ngunit walang sino man sa kanila ang tila may gana. Ang tunog ng pilak na kutsara na bahagyang tumatama sa porselanang plato ay tila isang babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Tumingin si Berelzo kay Vaughn. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng pag-asa na ang kanyang anak ang magbibigay ng huling piraso ng puzzle na magpapatunay sa kasalanan ni Valeriana. O kaya naman ay maglilinis sa pangalan nito. Vaughn, baby, nakita mo ba si yaya mo na pumasok sa kwarto ng mommy mo bago nawala ang singsing? Naramdaman ni Vaughn ang panlalamig ng kanyang mga palad sa ilalim ng mesa. Tiningnan niya ang kanyang ina. Si Vashtin ay prenteng nakaupo, may hawak na baso ng red wine, ngunit napansin ng bata ang maliit na detalye na hindi nakikita ng kanyang ama. Ang kanang paa ng kanyang ina ay mabilis at hindi regular na tumitibok sa ilalim ng mahabang laylayan ng kanyang bestido. Isang senyales ng matinding pagkabalisa. Kausap mo ako, Vaughn. Muling pagpilit ni Vashtin. Ang kanyang tinig ay may bahid na ng pagbabanta sa likod ng tamis nito. Hindi ba't nakita mo siyang may hawak na maliit na supot habang lumalabas ng kwarto ko? Iyong supot na kulay asul? Hindi kumikibo si Vaughn. Ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa bodega kung saan nakakulong si Valeriana, malamig at nagugutom. Naalala niya ang bawat gabi na si Valeriana ang nagpapatulog sa kanya kapag ang kanyang ina ay nasa mga party sa Forbes Park o Alabang. Naalala niya ang init ng yakap ng yaya na kailanman ay hindi niya naramdaman mula kay Vashtin. Ang dumaan nang ang maliit na si Vea na nakaupo sa tabi ni Vaughn ay dahan-dahang humawak sa laylayan ng kanyang t-shirt. Ang panginginig ng kamay ng kanyang kapatid ay sapat na upang magbigay kay Vaughn ng lakas na kailangan niya. Ang batang babae ay hindi makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Huwag mong saktan si Yaya. Mommy! Sa wakas ay nagsalita si Vaughn. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Bakit po niyo tinatanong sa akin ang isang bagay na alam niyo naman ang sagot? Napatigil si Vashtin sa pag-inom. Ang baso ng wine ay dahan-dahang ibinaba sa mesa. Lumilikha ng isang tuyong tunog ng pagkiskis sa ibabaw ng tela. Anong ibig mong sabihin, Vaughn? Sabi niyo po sa akin noong isang araw, ang mga matatalinong tao ay hindi na nagtatanong tungkol sa mga bagay na nakita na nila. Sagot ni Vaughn, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng kanyang ina. Ang tensyon sa pagitan ng mag-ina ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa buong silid. Si Berelzo ay napatingin sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sa kanyang anak. Nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam, isang hinala na tila isang aninong unti-unting lumalaki. Vaughn, diretsuhin mo ako. Utos ni Berelzo. Ang kanyang tinig ay naging seryoso. May alam ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Sa halip na sumagot, ibinaling ni Vaughn ang kanyang tingin sa mamahaling Hermes bag ng kanyang ina na nakasabit sa likod ng upuan nito. Isang bag na bihirang gamitin ni Vashtin, ngunit nitong mga nakaraang araw ay tila hindi niya maiwan-iwan. Biglang tumayo si Vashtin.
dahilan upang bahagyang mayanig ang mesa at tumapon ang kaunting wine sa puting mantel. Ang mantsa ay tila isang dumanak na dugo sa gitna ng kanilang marangyang hapunan. Tama na ito. Kung ayaw mong tumulong sa pamilyang ito, Von, manahimik ka na lang. Virelzo, hindi mo ba nakikita? Nilason na ni Valeriana ang isipan ng anak mo. Ngunit bago pa makasagot si Virelzo, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa loob ng bag ni Vashtin. Isang mahinang tunog ng pag-vibrate ng isang cellphone. Isang cellphone na alam ni Von na hindi ang pangunahing telepono ng kanyang ina. Naging estatwa si Vashtin sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila naging puti gaya ng porselanang plato sa harap niya. Dahan-dahang tumayo si Von. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa bag. Mommy, sino po ang tumatawag sa inyo sa oras ng dinner? At bakit po nasa loob ng bag na yan ang lahat ng sagot na hinahanap ni Daddy? Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang sagot ni Von, kundi ang ekspresyon ng matinding takot sa mukha ni Vashtin habang ang kanyang asawa ay dahan-dahang tumatayo upang abutin ang bag. Ang bawat segundo ay tila isang taon at sa loob ng mansyon ng mga santilan, ang mga pader ng kasinungalingan ay nagsisimula ng mabitak ng tuluyan. Virelzo, huwag. Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko. Ang boses ni Vashtin ay tumaas ng ilang oktaba. Naging matinis at halos pumuputok sa galit habang mabilis niyang hinablot ang kanyang bag mula sa likod ng upuan. Ang kanyang mga kuko na may kulay pulang pintura ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit. Napilit na itinatago ang kanyang huli, ang paulit-ulit na pag-uga ng mesa dahil sa pag-vibrate ng telepono sa loob ng bag ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali, naglalantad ng isang lihim na hindi na kayang itago ng katahimikan. Tumayo si Virelzo ng tuwid. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pag-ibig at pagtitiwala, ay unti-unting naging isang pader ng yelo. Privacy, Vashtin. O baka naman kasing dumi ng mantsa ng wine sa mantel ang itinatago mo sa loob ng bag na yan. How dare you? Ako ang asawa mo, Virelzo. Ako ang ina ng mga anak mo. Bakit mas naniniwala ka pa sa isang utusan kaysa sa akin? Ang sigaw ni Vashtin, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang injustice engine ay mabilis na gumagana. Pilit niyang ginagamit ang kanyang posisyon bilang asawa upang baluktutin ang usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mist of distrust ay masyado nang malapot sa loob ng silid. Hindi kumikibo si Von. Pinapanood niya ang kanyang ama. Ang paraan ng pagpisil nito sa sariling mga palad. Ang pagkunot ng noo na tanda ng malalim na pag-iisip. Alam ng bata na ang binhi ng duda ay naitanim na at kailangan na lamang itong diligan ng katotohanan. Pagkatapos ng hapunan na puno ng tensyon, dumiretso si Virelzo sa kanyang study room. Ang dilim sa loob ng silid ay tila nagbibigay ng proteksyon sa kanyang naguguluhang isipan. Doon, narinig niya ang isang mahinang pagkatok sa pinto, isang banayad at maingat na tunog. Bumukas ang pinto at pumasok si Von. Ang bata ay may hawak na isang maliit na tablet. Daddy, may gusto po akong ipakita sa inyo. Tungkol po ito sa security log ng bahay. Von, baby, hindi ngayon ang oras para sa mga gadgets. Mahinang sabi ni Virelzo, ang kanyang boses ay puno ng pagod. But Daddy, look! Pagpilit ni Von, ipinakita niya ang isang graph ng paggamit ng kuryente at data sa loob ng mansyon. Napansin niyo po ba? Noong gabing nawala ang singsing, ang camera sa hallway ng kwarto niyo ay hindi namatay. Pero naging static ang image nito sa loob ng 10 minuto. Ibig sabihin, may naglagay ng takip sa lens. Hindi ito nasira. Napatingin ng matalim si Virelzo sa screen. Ang talino ng kanyang anak ay palaging nagpapanganga sa kanya. Ngunit ngayon, ang talinong iyon ay nagdadala ng isang katotohanang masakit tanggapin. At may isa pa po, Daddy. Dugtong ni Von,
Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang pabulong na tila isang huling hiling. Dinalhan ko po si Yaya ng pagkain kagabi. Sabi niya, noong hapong iyon, nakita niya si Mommy na nagtatago ng isang maliit na susi sa ilalim ng lila na carpet sa office niya. Ang sabi ni Mommy kay Yaya, huwag daw itong papakialaman dahil swerte daw iyon. Ang dumaan ng hawakan ni Vaughn, ang kamay ng kanyang ama. Daddy, please, ayaw kong umiyak si Bea gabi-gabi dahil wala si Yaya. Alam kong hindi siya magnanakaw. Dala ng matinding kuryosidad at hinala, dahan-dahang naglakad si Virelzo patungo sa opisina ni Vashtin sa dulo ng pasilyo. Tinitiyak niya na ang bawat hakbang niya ay walang nalilikhang tunog sa sahig. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob ng silid na puno ng amoy ng mamahaling pabango at mga bulaklak. Lumapit siya sa gitna ng silid, sa ilalim ng mesa, kung saan nakalatag ang isang lila na carpet na gawa sa balahibo ng tupa. Lumuhod si Virelzo, ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa malambot na tela. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang itinaas ang dulo ng carpet. Wala siyang nakitang susi, ngunit napansin niya ang isang maliit na umbok sa ilalim ng linyada ng kanyang lumang sapatos na nakatago sa gilid ng cabinet. Isang sapatos na matagal nang hindi nagagamit ni Vashtin, pero nandoon pa rin. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran nang kapain niya ang loob ng sapatos. Doon, sa ilalim ng swelas na sadyang binutas, ay may isang maliit na susi. Ang susi ng master safe na nasa loob ng bangko, kung saan itinatago ang pinakamahalagang dokumento at alahas ng pamilya. Bakit nasa ilalim ng carpet at sapatos ang susi? Gayong ang sabi ni Vashtin ay nawala ito kasama ng singsing. Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang tunog ng pagpihit ng kandado ng pinto ng opisina. Mula sa dilim, lumitaw ang anyo ni Vashtin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot habang nakatingin sa kanyang asawa na hawak-hawak ang susi na pilit niyang itinago. Virelzo, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Vashtin. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Sa loob ng silid, ang hangin ay tila nagkaroon ng sariling bigat at ang bawat hibla ng pag-asa ni Valeriana ay nakasalalay na ngayon sa susunod na sasabihin ng lalaking minsan nang naniwala sa isang magandang kasinungalingan. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating negosyo, kundi ang katapatan na siyang pundasyon ng bawat tahanan. Dahil sa mundong puno ng panlilinlang, ang pagtitiwala sa isa't isa ang ating tanging sandigan. Ang boses ni Vashtin ay tila isang malambot na musika, puno ng tamis at pagkukunwari habang itinataas niya ang kanyang kristal na baso ng champagne. Ang malaking chandelier sa gitna ng ballroom ng kanilang mansyon sa Alabang ay nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag, sapat upang pagmukhaing mga anghel ang lahat ng naroon. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na kulay pilak, tila ba sadyang ibinalot niya ang kanyang sarili sa liwanag upang itago ang dilim sa loob ng kanyang puso. Sa paligid niya, ang mga piling panauhin mula sa matataas na lipunan ay nagpapalitan ng mga pilit na ngiti at mabababaw na papuri. Ang tunog ng mga kubyertos na bahagyang tumatama sa mamahaling porselana ay tila isang mahinang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kapayapaan. Nakatayo si Virelzo sa gilid, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang tuksedo. Nararamdaman niya ang matigas at malamig na metal ng susing nahanap niya sa ilalim ng carpet. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang asawa tungkol sa katapatan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pandinig. Tiningnan niya si Vashtin, ang babaeng pinakamahal niya, na ngayon ay tila isang estranghero na may suot na maskara ng kabutihan. Si Vaughn ay nakatayo sa isang madilim na sulok kasama ang kanyang kapatid na si Bea. Ang maliit na batang babae ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang kuya. Ang kanyang mga mata
ay puno ng takot sa gitna ng ingay at karangyaan. Ang naganap ng yuko si Von at ayusin ang buhok ng kapatid bago siya kumuha ng isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel na may gintong laso. "Ready ka na, Vea?" Mahinang bulong ni Von. Tumango ang bata, kahit na nanginginig ang kanyang maliliit na balikat. Habang ang lahat ay abala sa pagkukwentuhan, dahan-dahang lumapit si Von sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang kanyang ina. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan na tanging siya lang ang nakakaalam. "Mommy," tawag ni Von. Ang kanyang boses ay malinaw at sapat na malakas upang makuha ang atensyon ng mga panauhin. Lumingon si Vashtin. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nanigas nang makita ang anak. "Von, baby? Bakit hindi ka pa natutulog? Dapat ay kasama niyo ang bagong yaya niyo sa itaas." "May sorpresa lang po ako sa inyo, Mommy," sagot ni Von habang itinataas ang asul na kahon. "Nakita ko po ito sa likod ng hardin kanina, doon sa malapit sa gate kung saan may laging tumatambay na lalaking naka-jacket. Akala ko po ay basura lang, pero nang buksan ko, nakita ko ang isang bagay na mukhang napakahalaga sa inyo." Ang katahimikan ay biglang lumaganap sa buong ballroom. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay palipat-lipat kay Von at sa namumutlang mukha ni Vashtin. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Vashtin ay halos marinig na ng mga taong malapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, dahilan upang bahagyang tumalsik ang alak mula sa kanyang baso patungo sa kanyang mamahaling suot. "Von, huwag ngayon. Ibigay mo yan sa akin at bumalik ka na sa kwarto mo." Pabulong na utos ni Vashtin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at babala. "Pero Mommy, sabi niyo po sa amin, kapag may nakita kaming nawawalang gamit, dapat naming ibalik agad para hindi kami mapagkamalang magnanakaw." Dugtong ni Von. Ang kanyang mga mata ay nananatiling inosente, ngunit ang bawat salita ay tila isang hampas ng katotohanan. Dahil ang tunay na magnanakaw ay iyong mga taong nagtatago ng hindi sa kanila. Di ba po? Lumapit si Birelzo mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Buksan mo ang kahon, Vashtin. Hayaan mong makita ng lahat ang espesyal na sorpresa ng anak mo." Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang nanginginig na mga daliri ni Vashtin na dahan-dahang humahawak sa gintong laso ng kahon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsusumamo na tumakbo, ngunit ang lahat ng mata ng makapangyarihang tao sa alabang ay nakatutok sa kanya. Isang mahinang tunog ng pagkapunit ng papel ang bumasag sa huling sandali ng kanyang pananahimik. Ano ang nasa loob ng asul na kahon? Ito na ba ang huling pako sa krus na binuo ni Vashtin para kay Valeriana? O may mas malalim pang lihim na inihanda ang batang genius para sa kanyang sariling ina? Ang bawat hibla ng kasinungalingan ay tila isang telang dahan-dahang napupunit sa gitna ng maraming tao. At sa gabing ito, ang katotohanan ay hindi na magpapaapi sa dilim. Sa loob ng ballroom na puno ng kumukutitap na ilaw, ang bawat hininga ng mga panauhin ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat pares ng mata ay nakatuon sa nanginginig na mga kamay ni Vashtin Santillan habang hawak ang maliit na asul na kahon. Ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak ay tila hinaluan ng amoy ng malamig na pawis at kaba. Ang tunog ng marahang pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na sutsot na nagpatahimik sa buong silid nang tuluyang matanggal ang takip ng kahon. Isang nakakasilaw na kinangang bumulaga sa lahat. Doon, sa ibabaw ng pulang pelus, ay nakahiga ang nawawalang diamond ring. Ang singsing na naging dahilan ng pagkakakulong ni Valeriana sa bodega. Ngunit hindi lang iyon ang laman ng kahon. Sa ilalim ng alahas ay may isang nakatuping papel na bahagyang basa ng hamog ng gabi. Isang matinding katahimikan ang namayani, ang uri ng katahimikan na tila nagbibigay daan sa isang malakas na bagyo. Si Vashtin ay naging isang estatwa.
Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kulay dahil sa makeup ay naging kasing puti ng pader. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na bumubuo ng mga salitang hindi lumalabas. Vivastin! Ano ito? Ang boses ni Virelso ay mababa, ngunit puno ng panganib na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa singsing na ayon sa kanyang asawa ay ninakaw ni Valeriana. Darling, I can explain. It's a setup. Isang patibong ito. Ang hiyaw ni Vashtin, ang kanyang boses ay tumaas. Naging matinis at puno ng desperasyon. Vaughn! Ano ang ginawa mo? Bakit mo ito ginagawa sa mami mo? Siguradong itinanim ito ni Valeriana at ginamit kanya para sirain ako. Virelso, maniwala ka, niloloko tayo ng batang ito. Ang bawat salita ni Vashtin ay tila isang marahas na pag-atake, isang tipikal na gaslighting na naglalayong baluktutin ang isipan ng kanyang asawa at ipahiya ang sariling anak sa harap ng maraming tao. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na naghahatid ng kahihiyan. Ang galing mo talagang magkwento, Mommy. Ang mahinang tugon ni Vaughn. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin sa gitna ng init ng ballroom. Pero ang mga kamera ay hindi marunong magsinungaling. Daddy, tingnan niyo po ang papel na nasa ilalim ng singsing. Dahan-dahang kinuha ni Virelso ang papel. Binuklat niya ito sa harap ng lahat. Hindi ito isang simpleng sulat. Isa itong resibo mula sa isang sanglaan sa labas ng alabang. May petsang kahapon at may pirma ni Vashtin Santillan. Kasama nito ang final notice ng utang na nahanap ni Vaughn sa basurahan noong nakaraang gabi. Nabanggit niyo po kanina sa dinner na ang mga matatalinong tao ay hindi na nagtatanong tungkol sa mga bagay na nakita na nila. Dugtong ni Vaughn, habang nakatitig ng diretso sa kanyang ina. Nakita ko po kayo kagabi sa garden. Nakita ko ang lalaking kausap niyo. Siya ang nagdala niyan kanina sa gate dahil hindi niyo nabayaran ang buong tubo ng pagkakasangla niyo. Hinabol ko siya at binigay ko sa kanya ang lahat ng naipon kong pera sa alkansya para lang makuha ang kahon na ito. Isang malakas na pagsabog ng emosyon ang naganap. Si Virelso ay humakbang palapit kay Vashtin. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng kanyang asawa. Nagsinungaling ka sa akin, Vashtin. Ipinakulong mo ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa anak mo, para lang pagtakpan ang pagkagumon mo sa sugal? Inubos mo ang pera natin at ngayon, pati ang dangal ng pamilyang ito ay isinakripisyo mo? Hindi. Virelso, listen to me. I did it for us. Para hindi tayo mapahiya sa mga kaibigan natin. Kailangan ko ng pera dahil sa mga utang mo rin sa negosyo. Ang pagdadahilan ni Vashtin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang kanyang asawa. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng bumigay. Inilalantad ang isang kontrabida na walang ibang iniisip kundi ang sarili. Isang katulong lang siya, isang hampas lupa. Bakit niyo ba siya pinahahalagahan ng ganito? Sa sandaling iyon, ang nagpabago sa daloy ng gabi, ang maliit na si Vea na kanina pa nakatago sa likod ni Vaughn ay dahan-dahang lumabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang determinasyong hindi pa nakikita ng sinuman. Binuksan ni Vea ang kanyang maliit na bibig. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang himala sa gitna ng ingay. Mama, Vale is good. Napatigil ang lahat. Ang unang salitang binigkas ng bata matapos ang mahabang panahon ng pananahimik ay hindi para sa kanyang ina, kundi para sa yaya na pilit na sinisira ni Vashtin. Ang sakit na naramdaman ni Vashtin sa sandaling iyon ay mas matindi pa sa anumang sampal. Ang kanyang sariling anak ay itinuring siyang isang masamang panaginip. Security! Ang malamig na utos ni Virelso. Dalhin niyo si Ma'am Vashtin sa kanyang silid. Huwag niyo siyang hahayaang lumabas hanggat hindi dumating ang mga pulis.
at ang aking abogado at pakawalan niyo si Valeriana. Ngayon din. No, hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. I am the mistress of this house. Ang hiyaw ni Vashtin habang kinakaladkad siya palayo ng mga security guard. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na kumakakaladkad sa sahig at ang kanyang mga pagsigaw ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang isang nakabibinging katahimikan sa ballroom. Lumapit si Virelso kay Vaughn at lumuhod sa harap ng kanyang anak. Patawarin mo ako, Vaughn. Patawarin mo si Daddy dahil naging bulag ako. Yinakap ni Vaughn ang kanyang ama, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pinto ng ballroom. Doon, sa gitna ng anino, ay nakatayo si Valeriana. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-ibig ng makita ang mga bata. Ngunit bago pa man sila makalapit sa isa't isa, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng mansyon. Isang katulong ang tumatakbong pumasok, ang mukha ay puno ng takot. Sir Virelso, si Ma'am Vashtin po. Tumalon siya mula sa balkonahe ng kanyang silid patungo sa garden. May dala po siyang bag at tila balak tumakas. Ang cliffhanger ng gabing ito ay ang mabilis na pagtakbo ni Virelso patungo sa bintana, habang si Vaughn ay nananatiling nakatayo, hawak ang kamay ni Valeriana. Makakatakas ba si Vashtin mula sa kanyang mga kasalanan? O ang gabi bang ito ang magiging huling pagkakataon na makikita niya ang liwanag ng kalayaan? Huwag kayong lalapit. Wala kayong alam sa pinagdaanan ko. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, para hindi tayo magmukhang basahan sa harap ng ibang tao. Ang hiyaw ni Vashtin ay tila isang ungol ng isang sugatang hayop sa gitna ng madilim na hardin. Nakasalampak siya sa damuhan. Ang kanyang pilak na gown ay punong-puno na ng putik at mantsa ng damo. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakastyle ay gulo-gulo na at ang isang sapatos niya ay nawawala. Sa kabila ng taas ng balkonaheng kanyang pinagtalunan, tila ang galit at desperasyon ang nagligtas sa kanya mula sa bali ng buto. Ngunit ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog sa harap ng mga pulis na dahan-dahang lumalapit. Nakatayo si Virelso, ilang metro ang layo sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng ilaw mula sa mga flashlight ng mga security guard. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang malalim at malamig na awa. Ang uri ng awa na mas masakit pa kaysa sa puot. Hindi para sa amin ang ginawa mo, Vashtin, mahinang sabi ni Virelso. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pait. Ginawa mo yon para sa sarili mong yabang. Isinakripisyo mo ang katahimikan ng mga anak mo para sa isang pirasong brilyante na ikaw din naman ang naglustay. Sa itaas, sa balkonahe, nakatayo si Vaughn at Vea, mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Valeriana. Pinapanood nila ang pagbagsak ng reyna ng kanilang tahanan. Ang naganap ng maramdaman ni Valeriana ang panginginig ng maliliit na kamay ng mga bata. Sa halip na magsaya sa pagkapanalo, ang yaya ay dahan-dahang lumuhod at niyakap ang dalawa. Iniharap niya ang mga ito sa loob ng bahay. Pilit na iniiwas ang kanilang mga mata sa masakit na eksena sa ibaba. Huwag na kayong tumingin, mga anak. Tama na. Bulong ni Valeriana. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Dinala ng mga pulis si Vashtin. Ang tunog ng pag-andar ng sasakyan ng pulis at ang unti-unting paglayo ng sirena ay tila isang huling hininga ng isang mahabang bangungot. Ngunit sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Ang bawat pader, ang bawat gamit, ay tila may dalang alaala ng pananakit at kasinungalingan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintana. Ngunit ang mansyon ay nanatiling malamlam. Nakita ni Vaughn si Valeriana na dahan-dahang nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa loob ng maliit na kwarto sa likod. Ang kanyang bag na decolor ay muling puno, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi ito itinapon o sinipa. Yaya, aalis ka po ba? Tanong ni Von. Ang kanyang boses ay puno ng takot na baka muli siyang iwan ng tanging taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pagkalinga. Tumigil si Valeriana at hinarap ang bata. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit may kasama itong isang uri ng laya. Von, baby, kailangan ni Yaya na huminga muna. Masyadong maraming sugat ang nakuha ko sa bahay na ito. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng sakit ng pagkakulong. Pero Yaya, wala na si Mommy. Safe na tayo. Pagpilit ni Von, habang ang maliliit na luha ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang pisngi. Safe na kayo, oo. Pero ang puso ko, kailangan pang gumaling. Sagot ni Valeriana habang hinahaplos ang buhok ng bata. Hindi ibig sabihin na mahal ko kayo ay kaya ko nang kalimutan ang lahat ng nangyari. Minsan, ang pag-alis ang tanging paraan para mahanap natin ang sarili nating halaga. Dumating si Birelso at inabutan si Valeriana ng isang sobre. Valeriana, hindi sapat ang pera para bayaran ang 7 taon mong serbisyo at ang sakit na idinulot namin. Pero sana, gamitin mo ito para makapagsimula ka sa probinsya. At tandaan mo, ang pinto ng bahay na ito o kung nasaan man kami ay laging bukas para sa iyo. Umiling si Valeriana at dahan-dahang itinulak pabalik ang sobre. Sir, ang hustisya at ang pagyakap ng mga bata ay sapat na kabayaran na. Gusto ko lang pong umuwi ng may malinis na pangalan. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang magsimulang pumatak ang ulan habang naglalakad si Valeriana patungo sa gate ng mansyon. Sa likod niya, narinig ang isang matinis na sigaw. Isang sigaw na bumasag sa lahat ng pader ng katahimikan. Yaya, Mama Vale, huwag mo kaming iwan. Si Bea iyon. Ang batang dati ay hindi makapagsalita ay mabilis na tumatakbo sa ilalim ng ulan. Sinusundan ng kanyang kuya na si Von. Ang kanilang maliliit na paa ay humahampas sa basang semento. Pilit na hinahabol ang babaeng naging tunay na ina sa kanila sa loob ng 7 taon. Lilingon ba si Valeriana? Kaya ba niyang tiisin ang pagsusumamo ng mga batang itinuring niyang sariling dugo? O tuluyan na siyang lalamunin ng ulan patungo sa isang buhay na malayo sa masakit na nakaraan ng mga santiyan? Wala na siya, Daddy. Bakit parang kinuha na rin nila ang hininga ng bahay na ito kasama ng pag-alis ni Yaya? Ang tanong ni Von ay tila isang malamig na hanging umihip sa gitna ng sala ng mansyong Santillan. Nakatayo ang bata sa tapat ng malaking bintana, nakatingin sa labas, kung saan ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang mga dahon ay nananatiling basa at mabigat. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng mararangyang gamit ay tila naging isang malawak at walang laman na kabaong. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Vashtin ay pinalitan ng amoy ng luma at malamig na semento. Naramdaman ni Birelso ang paninikip ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Si Von na tila tumanda na ng 10 taon sa loob ng ilang gabi. At si Bea na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang lumang manika na tinahi ni Valeriana para sa kanya. Ang katahimikan ni Bea ay masakit. Ngunit ang bawat mahinang hikbi nito ay mas matalas pa sa anumang pagsigaw. 1 linggo na ang lumipas mula nang lisanin ni Valeriana ang mansyon. 1 linggo na ring walang kulay ang kanilang pagkain, walang init ang kanilang mga gabi, at walang buhay ang kanilang mga usapan. Ang brilyanteng singsing na naging sanhi ng lahat ay nakalagay lamang sa ibabaw ng mesa. 1 piraso ng matigas na bato na walang halaga kumpara sa katahimikang ninakaw nito sa kanilang pamilya. Hindi natin hahayaang matapos ang lahat sa ganito, mahinang sabi ni Birelso. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Lumapit siya sa kanyang mga anak at lumuhod upang mapantayan ng kanilang mga mata. Von, Bea, iimpake niyo ang mga gamit niyo. Aalis tayo sa bahay na ito.
Saan tayo pupunta, Daddy? Tanong ni Von. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang munting kislap ng pag-asa. Sa lugar kung nasaan ang puso ng pamilyang ito, sagot ni Virelso. Ang paglalakbay patungo sa probinsya ay mahaba. Ang bawat kilometrong nadadaanan ng kanilang sasakyan ay tila isang hakbang palayo sa nakakasakal na karangyaan ng Alabang. Nang marating nila ang isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, kung saan ang amoy ng asin at sariwang hangin ay humahalimuyak, naramdaman ni Von ang dahan-dahang pagluwag ng kanyang paghinga. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang payak na bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Sa harap nito ay may mga tanim na gulay at isang malawak na puno ng mangga. Isang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa pinto. May hawak na basket ng mga bagong pitas na kalamansi. Nang makita ni Valeriana ang sasakyan, napatigil siya. Ang basket ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay, dahilan upang magkalat ang mga maliliit na bunga sa lupang basa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginginig habang pinagmamasdan ang pagbaba ng dalawang bata. "Yaya! Mama Vale!" Ang sigaw ni Vea. Ang batang dati ay hindi makapagsalita ay mabilis na tumakbo. Ang kanyang maliliit na paa ay humahampas sa damuhan ng walang pag-aalinlangan. Ang naganap ng sumubsob si Vea sa bisig ni Valeriana. Niyakap siya ng yaya ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay naghalo habang ang katahimikan ng probinsya ay tila naging isang awit ng pagsasama. Lumapit din si Von at Virelso. Sa ilalim ng sikat ng hapon, ang apat na kaluluwa na minsan ay pinaghiwalay ng kasinungalingan ay muling nagbuklod sa ilalim ng katotohanan. "Patawarin mo kami, Valeriana," mahinang sabi ni Virelso habang nakatingin sa babaeng nagbigay ng lahat para sa kanyang mga anak. "Hindi kami pumarito para ibalik ka sa mansyon. Pumarito kami dahil gusto naming matutunan kung paano bumuo ng isang tunay na tahanan, kasama mo." Ngumiti si Valeriana sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng kapayapaan na hindi kailanman naramdaman sa loob ng mga pader ng Alabang. Ang sugat sa kanyang puso ay nagsisimula na ring maghilom dahil sa init ng yakap ng mga bata. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang iniabot ni Virelso kay Valeriana. Isang liham na nanggaling sa kulungan mula kay Vashtin. Ang cliffhanger ng huling kabanatang ito ay ang dahan-dahang pagbukas ni Valeriana sa papel. Ano ang nilalaman ng huling mensahe ng babaeng sumira sa kanyang buhay? Ito ba ay isang paghingi ng tawad o isang huling babala na ang anino ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naglalaho? Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng tubig sa batis. Tahimik, malinis at nagdadala ng bagong buhay. Ang sikat ng hapon sa maliit na baybayin ng Batangas ay nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon na humahalik sa pampang. Ang tunog ng mga dahon ng niyog na nagkikiskisan dahil sa ihip ng hangin ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng nakaraan. Sa harap ng isang payak na bahay na yari sa kawayan at narra, nakaupo si Valeriana sa isang tila duyang gawa sa baging. Hawak niya ang liham na nanggaling kay Vashtin mula sa loob ng correctional facility. Dahan-dahan niyang binasa ang bawat salitang isinulat ng babaeng minsan ay naging mitsa ng kanyang pagdurusa. Valeriana, ang simula ng sulat. Ang mga titik ay bahagyang bura ng mga bakas ng tuyong luha. Dito sa loob ng apat na sulok ng aking selda, nahanap ko ang katahimikang pilit kong tinatakpan ng ingay ng mga alahas at party sa Alabang. Sa bawat gabi na nakatingin ako sa kisame, nakikita ko ang mukha ng aking mga anak, mga mukhang mas masaya sa piling mo kaysa sa akin. Patawarin mo ako, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil kailangan kong bitawan ang galit na ito bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Alagaan mo sila. Alagaan mo ang pamilyang hindi ko pinahalagahan. Itinupi ni Valeriana ang papel at inilagay ito sa loob ng kanyang lumang Biblia.
wala na ang hapdi, wala na ang pait. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimutan na niya ang sakit, kundi pinili niyang huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Ang tunay na kapayapaan ay nahanap niya hindi sa paghihiganti, kundi sa pagyakap sa buhay na mayroon siya ngayon. Mama Vale, tingnan mo po ang huli ni Daddy. Ang masayang hiyaw ni Vea. Ang batang babae ay tumatakbo sa buhanginan. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kagalakan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng ningning ng isang batang malayang naglalayag sa mundo. Kasunod niya si Vaughn, na ngayon ay may hawak na isang maliit na lambat. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng bigat ng pagiging isang genius na kailangang magmanman. Siya ay isa na lamang simpleng bata na nag-i-eksperimento sa ilalim ng init ng araw. Lumapit si Virelzo, bitbit ang ilang piraso ng sariwang isda. Ang kanyang balat ay naging kayumanggi na dahil sa pagtatrabaho sa labas, malayo sa mga air-conditioned na opisina ng lungsod. Handa na ang hapunan? Tanong ni Virelzo habang nakangiti kay Valeriana. Ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapatunay na nahanap na rin niya ang kanyang sarili sa gitna ng pagiging ama at kaibigan. Tumayo si Valeriana at inayos ang kanyang tapis. Oh, handa na. Ang sinigang ay kanina pa kumukulo sa kalan. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng bahay, naramdaman ni Valeriana ang init ng maliliit na kamay ni Vaughn at Vea na humahawak sa kanyang magkabilang palad. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay humahalo sa banayad na hampas ng alon sa pampang. Dito, sa payak na kanlungang ito, natutunan nila na ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng dami ng brilyante o taas ng pader ng mansyon. Ang pamilya ay nabubuo sa bawat pagsubok na nalalagpasan, sa bawat pagpapatawad na iginagawad, at sa bawat sakripisyong ginagawa ng walang hinihintay na kapalit. Ang bawat sugat ay nag-iwan ng pilat, ngunit ang mga pilat na iyon ang nagsisilbing mapa ng kanilang katapangan. At sa gabing ito, sa ilalim ng mga bituin, ang mansyong puno ng kasinungalingan ay isa na lamang malabong panaginip, habang ang pag-ibig ni Valeriana ay mananatiling silungan na kailanman ay hindi matitibag ng anumang unos.